Pinuntahan ni Seba ang lahat ng lipi ng Israel hanggang sa sumapit siya sa Abel Bet Maaka. Lahat ng angkan ni Bikri ay nagkaisang sumunod sa kanya na pumasok sa lungsod. Nalaman iyon ng mga tauhan ni Joab, kaya kinubkob nila ang lungsod. Nagbunton sila ng lupa sa tabi ng pader para makasampa roon habang pinababagsak ng iba ang pader ng lungsod. Ngunit isang matalinong babae ang nangahas tumayo sa isang mataas na lugar sa pader at mula roon ay nanawagan. "Makinig kayo! Makinig kayo! Sabihin ninyo kay Joab na pumarito. Gusto ko sana siyang makausap." Paglapit ni Joab, tinanong siya ng babae, "Kayo po ba si Joab?" "Ako nga," sagot nito. "Pakinggan po ninyo ang aking sasabihin," sabi ng babae. "Sige, nakikinig ako," wika naman ni Joab. "Noong araw," sabi ng babae, "mayroon pong ganitong kasabihan. Magtanong ka sa lungsod ng Abel. At ganoon nga ang ginagawa ng mga tao noon upang malutas ang kanilang suliranin. Sa buong Israel, ang lungsod pong ito ay may tuturing na pinakatahimik at tapat. Siya ay tulad ng isang mapag-arugang ina sa Israel. Bakit gusto ninyo itong gibain? Bakit ninyo wawasakin ang lungsod na ipinamana ni Yahweh?" "Hindi ko gagawin yan," wika ni Joab. "Hindi namin gustong wasakin ang inyong lungsod. Wala yun sa plano namin. Hinahanap lang namin si Seba na naghihimagsik laban kay Haring David. Siya ay anak ni Bikri at taga-bulubundukin ng Ephraim. Isuko ninyo siya at iiwan namin ang lungsod." Sinabi ng babae, "Kung ganoon, ihahagis namin sa iyo ang kanyang ulo mula sa pader." Pumasok siya sa kabayanan at palibhasa'y matalino, sumang-ayon sa kanya ang mga taong bayan sa kanyang binabalak. Pinugutan nila ng ulo si Seba at inihagis ito kay Joab. Hinipan naman ni Joab ang trumpeta, kaya't ang lungsod ay iniwan na ng kanyang mga kawal at sila'y nagsiuwian na. Si Joab namay bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. Ito ang mga opisyal ng hukbo ni Haring David. Si Joab ang pinuno sa buong hukbo ng Israel. Si Binayas, anak ni Joyada, ang pinuno ng mga bantay na Kereteo at Peleteo. Si Adoram naman ang tagapamahala sa lahat ng sapilitang paggawa. Si Jehoshaphat, anak ni Ahilud, ang tagapag-ingat ng mga kasulatan. At si Seva naman ang kalihim ng hari. Sina Zadok at Abiatar ang nagsilbing mga pari, at si Ira na taga-Jair ay isa rin sa mga pari ni David.